Pagbasa mula sa aklat ni San Mateo. Basa ng mabuting balita. Pagbasa Ang mabuting balita ay ayon kay San Mateo, Kabanata 11, talata 22 hanggang 30. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tandaan ninyo, napakahirap sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng langit. Sinasabi ko rin sa inyo, mas madali pang makadaan sa butas ng karayo ang isang kamelyo kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman. Lubhang nagtaka ang mga alagad sa kanilang narinig, kaya nagtanong sila, kung gayon, sino po ang maliligtas? Tinignan sila ni Jesus at sinabi, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Nagsalita naman si Pedro, tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Ano po naman ang para sa amin? Sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo, kapag naghahari na ang anak ng tao sa kanyang trono ng kaluwalhatian sa bagong daigdig, kayong sumusunod sa akin ay uupunin sa 12 trono upang mamuno sa 12 lipi ng Israel. Kapag iniwan ni naman ang kanyang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, asawa, mga anak, o mga lupain alang-alang sa akin, ay tatanggap siya ng 100 ibayo at pagkakalubat siya ng buhay na walang hanggan. Ngunit, maraming nauuna na magiging huli at maraming nauhuli na mauuna. Ang mabuting balita ng Panginoon. Balita namin, Panginoon Jesucristo. Hallelujah.
Anayahan natin ang Holy Spirit. So, ang Holy Spirit, fall afresh on me.
Patawad po, Panginoon, sa lahat ng mga nagawa po namin na hindi naaayon sa iyong kalooban. Patawad po sa mga hindi magandang nasasakit ng aming mga bibig. Higit po lalo po sa mga hindi magandang nagagawa at naiisip namin sa aming mga kapwa. Patawad din po na kung minsan ay kinukulang po kami ng oras sa iyo, Panginoon. Patawad po sa lahat ng ito. Panginoon, lubos po ang aming pasasalamat sa iyo, Panginoon, sa pagkakaroon ng oras ng bawat isa na makagalaw sa gawain ito. Nasama-sama kami nananampalataya sa iyo. Salamat po sa mga doktor na nag-opera kay Sister Susan Mohe. Nagligtas po ang operasyon. Naway tuloy-tuloy po ang kanyang paggaling. Sa mga problemang nalulutas, sa mga may sakit na gumaling na po at papagalingin mo pa po, Panginoon. Lubusan pa po kami, lubusan po silang pagalingin, Panginoon. Salamat po sa lahat ng ito. Piling po namin lahat, Panginoon, ang tuluyang paggaling ng mga sakit. Haplusin mo po sila upang tuluyan po silang gumaling. At patuloy po silang makapaglingkod pa po sa iyo, Panginoon. Lord, tinataas ko din po sa iyo, Panginoon, si Mark Leonard Dola, na hindi na po sana siya maoperahan o mabakalan. Hiling po namin, Panginoon, na ingatan mo po kami lahat ng mga anak mo. Ito po lahat ng aming samot dalangin, Panginoon, sa matamis ng pangalan ni Jesus. Amen. The Holy Spirit, full of pressure. Holy Spirit,
be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, To the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord. Palapakan natin muli ang Diyos na buhay. Hallelujah. Napakaraming natin kahit ang nabagyo. Kahit pinaba si Brother Bot, nandito pa rin siya. Kaya palakpakan natin natin Panginoon sa katawan ni Brother Bot Daniel. Magandang gabi po sa inyo lahat. Kumusta na kayo? Kumusta na ang buhay-buhay? And I hope we are all doing well. Kahit na marami tayong problema, lalo na pag nagkakaedad, habang tumatanda ang tao, lalong nadadagdagan ang ating mga alalahanin. Maraming lalong iniintindi, lalo na yung personal nating mga nararamdaman. Pero okay lang yan. Ang mahalaga, maabutan natin ang 60 years old pataas. Sabi ko nga dati, basta inabot mo ang 60 pataas, blessing na yan. Kasi binigyan tayo ng hanggang 120 years. Yung kalahati man lang, na-enjoy natin. Kaya dun sa mga kabataan, ingat sa inyong mga kalusugan. Kung kayo'y meron mga ginagawang hindi maganda sa inyong katawan, okay lang, bata pa kayo, pero pag edad ninyo, sisingilin kayo yan. Kaya kailangan, hinay-hinay lang. Kapag marami ngayon ang mga tao, alam ba ninyo, busy-busy, maraming ginagawa, nagmamadali. Ang buhay natin ngayon ay buhay na parang ano ba yung lutuan na nagpapalambot? Yan. Ang buhay natin ay parang laging pressure cooker. Minamadali na natin ang lahat. Nagmamadaling magbihis, nagmamadaling kumain, nagmamadaling umalis, nagmamadaling mauna. Hindi ba napupuna? Marami sa atin ang ganyan ngayon. Pero bakit madalang na madalang ang mga nagpapasensya? Madalang na madalang ang naghihinay. Amen po ba? Nagmamadali. Kaya minsan sa pagmamadali, mali. Kaya nga madali, mali ang nagiging bunga ng mga desisyon. Nagmamadaling mag-asawa, ayan, nagkamali tuloy. Nagmamadaling tumanda. Yung iba, gusto nagmamadaling bumalik sa bata.
75 years old na, pinalalabas pa ang puso. Ano makikita ang ganun? Nagmamadaling makatapos ng pag-aaral. Bakit tayo binigyan ng isang utos na maging pasensya, na may mag-slow down sa lahat ng bagay? Kaya mapalad ang mga tumatanda kasi dumating na rin sa punto na nagbabagal na. Ano yung pagbabagal? Marami nang nararamdaman. Marami nang masakit. No? Pero meron pa rin mga matatanda na mahilig magmadali, lalo na sa pilahan. Ipaglalaban talaga, senior! Senior! Ang senior ay pribilehiyo, hindi po yan karapatan. Kung kaya natin pumila, pumila tayo. Para naman walang magkasala at mag-isip. Amen po ba? Hayaan niyong pumila tayo. Total, pag may edad na, wala nang dapat madaliin. Amen po ba? Kaya masarap yung retired ka na, hindi ka na nagmamadali. Ang sarap na ng buhay. Amen po ba? Kaya nga ito, sinasabi natin na saan na, sabi doon sa awit, sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka, maging matyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kaingitan ang gumiginhawa, sa likong paraan umundad man sila. So, isang paalala sa atin ni Yahweh na kinakailangan tayo ay marunong pumanatag. Huwag madali, magmadali. Yung magmamadaling lima, huwag tayo mainggit doon. Hayaan na natin sila. Ito'y sinasabi ni David. Bakit? Sapagkat ang patyagang naghihintay, hindi naman mahalaga doon kung ano ang mararating mo base doon sa hinihingi mo o sa pinapangarap mo. Ang mahalaga doon ay kung nagiging ano ka habang ikaw ay naghihintay. Kaya minsan, pinatatagal ni Lord yung ating mga answered prayer. Why? Because inihahanda niya rin tayo sa isang magandang kalalabasan. Kung hindi man yung biyaya na yon, yung ugali at pagkatao natin. Bakit? Kasi yun ang mahalaga. Yung ating karakter. Kung sa iyong paghihintay, natututo ka na ikaw ay maging mabuting tao, very good na yun. Kahit hindi dumating yung pangarap mo, na gusto mo sanang gumaling, pero hindi ka naman gumagaling. Ang problema kasi sa atin, pag uminom ng gamot, 1, 2, 3, nasubukan, ayaw na. Bakit? Wala raw epekto. 3 gamot pa lang na ininom mo. Requirement, 1 truck. Amen po ba? Naalala ko isang doktor, tinanong ko sa kanya, Dok, maganda naman yung bawang na pampababa ng high blood. Oo, totoo yan, pero kailangan 1 truck ang inumin mo. Natawa ako doon. Alam niyo, may maraming mga taong ganyan. Pag merong binigay na gamot, sinubukan, lalo na yung mga tinatawag na, ano yan? Yung mga damo-damo, mga herbal. Ilang baso pa lang na iniinom, gusto bumalik agad. Gusto umepekto kagad. Pag hindi umepekto, sasabihin hindi mabisa. Pagtyaga lang muna. Amen po ba? Kaya nga sinasabi diyan, yung karakter ang gusto ng baguhin. Kasi dahil diyan, next slide,
Ano yan? To be spiritual maturity. Demonstrate trust in God's timing and reflect His character to others. So, anong layunin ng pagiging mahinahon, mapagpasensya? Para ano? For spiritual maturity. Ilang kaya dito sa atin ang umabot na sa ganyang kalagayan? Sino kaya dito yung hanggang ngayon hinihintay na tumino yung asawa? Sino rito ang naghihintay na sana tumaas naman ang grade ng anak? Dahil puro kalakot. Sino rito yung matyagang naghihintay sa isang magandang kinabukasan? Kaya nga meron tinatawag na trusting faith. Sapagkat kailangan magtiwala. Kaya nga unang-una na kailangan, requirement, kaya nagkakaroon din tawag na patience, isang regalo ng Diyos, unang-una, para mabawasan yung galit, inis natin. Yan ang number one. Kasi kaya ka nagmamadali, may inis ka eh. Amen po ba? Nagmamadali, maluto yung ulam. Kasi di gagawin. Yung kasi ano ng diablo ngayon? Ginagawa niya na ang tao maraming kaabalahanan. At mag-ingat po tayo dyan. Amen po ba? Kaya nga magtiwala sa time ni Lord. Sapagkat there is always a time for everything and for every season. Huwag nating hayaang pilitin anuman ang gusto natin. May panahon. Amen po ba? Kaya nga anuman ang nangyayari sa atin, temporary lang yan. Temporary. At pag sinabing temporary, huwag magdidesisyon ng isang permanente sa isang sitwasyong temporary. Amen po ba? Mga bata na hirapang mag-aral, tuloy lang, temporary lang yan. Yung iba hindi na nagtrabaho na, nabuisit na sa pag-aaral, hanggang sa hindi nakatapos. Pasabihin, ay negosyo ganyan pala siguro, swerte niya na yan. Okay, swerte. Pero meron bang galing? So kung wala kang tinapos, at least meron bang galing. Amen po ba? Dahil pag may tinapos ka, hindi ka pwedeng apihin. Ngayon, kung wala ka naman tinapos, pero meron kang galing, hindi ka pwedeng kawawain. Nakita niyo si Manny Pacquiao, wala naman tinapos pero may galing. Si Bongbong, walang tinapos, pero may galing. Ayun po. Galing. Basta may galing, hindi pwedeng wala. Amen po ba? Kaya nga kung walang tinapos, at least may titing ka. Kaya walang tinapos, may itong basketball, be the best basketball player. Amen po ba? Be the best in your area of gifting. Kasi tandaan nyo, lahat tayo ay nilikha mga leaders in our own area of specialization. At tayo ay meron tinatawag na kapangyarihan. Tuloy natin. So, ang patience ay isa sa mga tinatawag nating bahagi ng virtues, mga nakikitang asal. Bahagi lang yan. Isa lang yan sa bahagi ng prutas, ng isang prutas. The fruit. Kaya nga hindi pwede yan, may kasama pa rin yan. May naka-attach. Ano yung naka-attach na yan? Love. Ano pa? Ano yung talaga? Joy.
joy, peace. Yan. One cannot exist with the other. Hindi pwedeng may joy ka, pero hindi ka patient. Hindi pwede yun. Kailangan magkasama yun. Amen po ba? Sino dito sa mga babae ang nakikita yung fruit of the Spirit ang kanyang asawa na lalaki? Sabi ng mga babae, meron na. Sa tagal niya sa gawain, hindi ba dapat meron na? Amen po ba? Kaya nga, maswerte tayong mga lalaki. Yung mga babae, hindi na natin kailangan tanungin. Wala tayong masasabi niya. Amen po ba? Next slide. So, dahil pabilis na ng pabilis ang takbo ng buhay dito sa mundo, ang mga tao ay nagiging busy. At dahil sa kabisihan, nawawala ang karakter ng tao. At gusto kong concentrate ang epekto ng patience, which is character. The character of the person. Bakit importante ito? Next slide. Exposing the character, which is the gift of patience. Resulta ng pagiging mahinahon. Next slide. Sabi doon, let no one despise your youth, but be an example to the believers in word, in conduct, in love, in spirit, in faith, in purity. So nakita niyo, lahat tayo dapat namumuno bilang example. Especially the parents to their children, and children to their brothers and sisters. Lalo na mga panganay, dapat modelo at sinasabi ng mga panganay ng mga bunso, yung mga sumusunod, kuya ko lang, kuya, that's my kuya. Amen po ba? Nagiging modelo, naglilid as an example. Next slide. So, image is character. Image is character. And character is the excellence of moral being. Pag sinabing moral being, we will be able to identify between right and wrong, make good decisions, and face the consequences of our actions. Kaya pag sinabing moral being, ulitin ko, dapat, ano yung una? Alam kung ano ang tama at mali. Amen po ba? Sa isang sitwasyon, dapat alam mo ang tama at mali. Pero tandaan natin, ang karakter ay nagagamit depende sa panahon, sa pagkakataon. Dahil may mga sitwasyon na kailangan tama ang gawin mo, pero mali sa ibang sitwasyon. Amen po ba? So, dapat alam mo ang tama at mali, nagkakaroon ka ng magandang desisyon, at kaya mong harapin ang bunga ng iyong mga desisyon. Kaya, dapat ang mga Kristiyano, hindi kailanman nagsisisi sa buhay niyang ito. Meron ba dito? Ang Kristiyano hindi dapat nagsasabi, kung alam ko lang ganyan, na sana. Alam ko lang ganyan ang galing nito, hindi ko na sana pinakasan ito. Walang ganon. Amen po ba? Ang Kristiyano, tanggap kung ano ang buhay niya ngayon. Amen po ba? Kasi kung hindi ka nasisyan sa buhay mo ngayon, meron pang magbabago. Why? Because that is temporary. Amen po ba? Kaya kung nagagalit ka sa asawa mo dahil hindi
nagbabago ugali, huwag kang mag-alala, magbabago din yan. Magbabago, mamamatay din yan eh. Magbabago din. Amen po ba? Kaya kung merong anak kayong, ano tawag yan? Black sheep, matigas ang ulo, ayaw sumunod, feeling pasaway, feeling, ano tawag doon? Feeling may karapatan, entitled, feeling entitled, kailangan meron ganito, meron ganyan. Hindi natin pwedeng isumpa. Pag nagkamali, hindi mo pwedeng palayasin. Bakit? Sinong dadapot niyan? Wala naman ibang dadapot niyan kung hindi tayo rin. Amen po ba? Kahit pa yan ay adopted. Anak mo pa rin yan, hindi lang dumaan sa'yo. Dumaan sa ibang tao. Kaya nga magbabago din. There is always a change. Amen po ba? Kaya matigas, malikot. Ako marami akong nakita ng mga bata, ewan ko, experience nyo, ang kukulit. Talagang gusto mong sapukin talaga. Yung mga magulang talagang sobrang kulit. Pag pinagsabihan mo, may ay, hindi kapansin. Akyat dito, akyat doon, pakialam ng mga gamit. Pero alam niyo, karamihan sa kanila, nung nagkaedad, sila yung nag-aaruga sa magulang. Ang babait pala ng mga buwisit na yan. Bumabait din. Totoo po yan. So, next slide. So, image before dominion. Anong ibig sabihin? Character muna, bago galing, bago kapangyarihan, bago, ano ba yung dominion? Pagsakop. Naalala niyo sabi ng Diyos, let us make man in our own image and likeness. Let us make man in our image and likeness. And let them have dominion over all the things. Remember, hindi tayo binigyan ng kapangyarihan to dominate people. So, hindi pwede, porque ikaw ang leader, ikaw lang nasusunod. Hindi tayo binigyan ng kapangyarihan to dominate people. We were given the power to dominate all the things, animals, and other living things. Doon tayo may control. Amen po ba? Ang problema, yung mga bagay-bagay ang kumukontrol sa atin. Kaya nga nagiging kalaban yung mga bagay-bagay kapag lumabas na yung kalikasan natin makalaman. Umiral ito. Hindi naman mawawala yan eh. Nandyan yan eh. Pero iiral at iiral yan. Kung naalala ninyo, yung pag-aaral tungkol sa maturing in the spirit seminar, yung flesh, ano ba yung flesh na yan? Yan yung isang katangian ng tao na nakikipag-ugnayan sa kalaban o sa kaaway. At hindi yan pwedeng mawala. Nandyan yan. Tanggalin mo yan, patay yung tao. Kasi bahagi yan ng minana nating kasalanan mula ng Adan at Eva. Eh ano yung makalaman na yan? Nagpa-prayer meeting kayo, tapos nag-uwian, naiwang ka, inuwi mo yung isa. Umiral ang pagiging makalaman. Amen po ba? Hindi kayo empowered by material things. Tayo magpo-control dyan. Amen po ba? Ngayon, sabi niya, dominion, kapangyarihan. So, ano mauna muna? Eh di character. So, mas importante ang character kaysa sa power. Because without character, power is useless. In fact, character
will not protect your, ang tawag doon? Power will not protect yourself. Without character, power will destroy you. Amen po ba? Kaya we have to establish first character. Kaya nga, image before dominion. So, character is the source of influence. Iyan ang dahilan kung bakit kaya natin, hindi ba? Pag mabait kang tao, ang daming gustong lumapit sa iyo. You can influence people if you have that character. Pag matino, ang sarap maging kaibigan. Kaya nga pinipili natin yung ating mga kinakasama. So, ano sinasabi ko? Hindi ko na makita. Okay, ito na. Malayo na pala ako. Image before dominion. Without character, power and vision can be destroyed. And more important than skills. Because a righteous person does not live on famosity. Anong tawag doon? Popularity. Ang taong may magandang karakter, hindi naniniwala sa popularity. They believe on principle or laws. Ano yung principle or laws? The Word of God. Hindi popularity. Kaya kadalasan pag mayroong election of elders, minsan gumagana yung popularity. At mahirap yan. Kasi pag you-depend on popularity, you are not a human being. You are not a person with integrity. Bakit? Because we will never trust you. Kaya nga ang mga politician, they live on popularity rather than character. That's why we cannot trust them. Amen po ba? Kasi may mga problemang nangyayari. So, number 1, character is a commitment to a set of values without compromise. Ang taong mayroong patience, hindi yan mandadaya. Hindi yan magmamadaling pumila o sisingit. Ibig sabihin, hindi niya ipo-compromise yung kanyang karakter dahil lamang meron siyang gustong gawin. Amen po ba? Kaya nga, ako nalulungkot minsan, yung iba tinatawag na kumakagat sa patalim. Ano yung kumakagat sa patalim? Dahil gipit, gagawa na ng paraan kahit mali. Person with character, hindi ang gagawa ng kung ano-ano. They will never compromise. So, what do we value? So, depende kung ano value natin. Ito may value. Whatever you value, ano ba ang pinahalagaan mo? Do you value marriage? So therefore, you will not commit adultery. Do you value your family? So you keep your family intact. Kaya tinitingnan natin, ano ba ang pinahalagaan natin ngayon? May mga tao na sabi, ay nako,
mabubuhay dito. Kayo ang nakawak, kayong mag-boyfriend na walang pera. Amen po ba? Ano bang pinahahalagahan natin? Pinahahalagahan ba natin ang future ng ating mga anak? Of course. So we must be very, very intelligent enough to guide our children. Because along the way, they will commit mistakes. May pagkakamaling gagawin yan. Dahil sa tuwing malalayo yan sa atin, hindi natin kayang abutin pag yan nagkamali. Pero sa pamamagitan ng panalangin, pwede natin silang sakitin. Amen po ba? Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Do you value your body? Sa mga kabataan, do you value? So you don't commit fornication. You're not going to do something which is beyond marriage. So hanggat hindi pa kasal, lalo na kung babae ka, ingatan mo ang katawan mo. Hindi porket boyfriend, pagkakalog na ang lahat. Amen po ba? Kaya ayaw ko kung nasabi ko sa inyo noon. Ako mahigpit sa ganyan. Yung anak ko, yung panganay, hindi ko nasabihan eh. Yung bunso. Sabi ko sa bunso, anak, may boyfriend ka na ha? Maghalikan kayo, maghalikan hanggang gusto niyo. Magyakapan kayo na magyakapan hanggang gusto mo. Kahit saan mo kami bahala kayo. Pero tanda mo anak, huwag na huwag mo ibibigay ang pagkalachik mo. Nagmarka talaga sa kanya yun. Nagmarka. Eh kasi mga magulang ang sinasabi, huwag na, alam niya na yan. Pagkala yun, kakayaan mo, sabihin ko yan. Napaka-morbid naman. Alam niya na yun. Hindi nila alam. Pero dapat tatay ang nagsasalita kasi lagi kong sinasabi, ang tatay pag nagsalita may kapangyarihan. Ang nanay nagkakaroon ng kapangyarihan pag siya lang ang kumikita. Amen po ba? So, you value. Next slide. The dedication to a set of standards without wavering. So, ano yan? What is your standard? I will not lie. I will not lie. That is my standard. So, hindi ako magsisinungaling sa aking asawa. Why? Because, ano sabi niya? Go through the gate. Yan. Pasok ka. Bigyan niyo ng standard ang tao. Bigyan ng standard ang pamilya. O ito, kailangan gabi harap na uuwi ng madaling araw. Kung uuwi kayo ng madaling araw, maliwanag na kayo umuwi. Mas delikado pag madaling araw. And what is your standard? Yan ang tanong. Next slide. What is your standard? Next, you have character is self-imposed discipline. But I discipline my body and keep it under control. Ibigyan patient. Pag sinabi mo, self-imposed discipline, no need to police. These people with character do not need a police. They police themselves. Binabantayan nila yung kanilang sarili. Amen po ba? At sinususiyaan ang kanilang sarili kahit
at yung susi na yun tinatapon. So hindi nyo kailangan niyang bantayan. Amen po ba? Meron bang, kaya ganito ang tanong ko hindi kaya yan katabi nyo? Ay may ginagawa na hindi niya dapat gawin dahil walang nakakakita. Self-discipline. I will not smoke. I will not drink a little. I will not drink. I will not get drunk. Ayan. Dapat ganun. Next slide. A constant effort to integrate our words, our deeds, and our actions as one. So pag sinabing constant effort to integrate, next slide. Sabi doon, dear children, let us not love with words or speech, but with actions and in truth. Dapat kung anong sinasabi, mamaya ko na hugasan yan. Hugasan mo, kaya lang mamaya na. Hindi yung mamaya na. 3 taon na. Andun pa yung hugasan. Ma-promise, gigising na ako ng maaga. Ling, magmula ngayon, ayaw kong umaalas ka nang hindi mo ko kasama. Sasamahan mo ako lagi. That's right. Gagawin mo yan? Sino rin yung asawa mo pa kaya nakapagsabi sa asawa niya? Alam mo, yung mga sinabi mo noon, walang nangyari. Walang nangyari. Next slide. Oh, basa. Hindi ko nakakatakot. Scary yung mga tao niya. Because when you talk to that person, you do not know whom you are talking to. Bakit? Eh kasi yung sinasabi niya, hindi naman niya ginagawa eh. Amen po ba? Kaya nakakatakot yung mga ganyan mga tao. And sometimes, hindi natin masisisi, yung ibang tao, meron talagang sakit. Anong tawag mo sa sakit kayo? Schizophrenic. Yung iba-iba yung sinasabi doon sa ginagawa. Lalo na kung merong sakit na bipolar. I have encountered bipolar people. At sila mismo nagsabi, hindi ko makontrol yung aking sarili. That is why gusto ko maintindihan ng mga kasama ko sa bahay kung ano ang nagtitrigger sa akin para mainis at mabwisit at gawin yung hindi ko gustong gawin. Minsan asawa, trigger. Tuwing magsasalita ang asawa, "Weka!" May mga ganun. Kaya nakakatakot sila. Meron kayong kilalang ganyan, yung iba yung ginagawa doon sa sinasabi. That's why ulitin ko, yung mga taong yan, scary because you do not know whom you are talking to when you are talking to them. Siya kaya ito? Amen po ba? May mga ganyan tao, di ba?
Sige, ako nasagot ko na yung pansit sa LSS. Tapos hindi ginawa. Ang binigay, sagot. Sagot ko na yung total ako naman sumasagot ng lain. Sagot ko na yan. Nung dumating, nag-aabang yung mga tao dahil masarap yung lain niya. Nung dumating, ginata ang langka. Masarap din yun, pero yung okay. Amen po ba? Ako, kasama ko sa practice. Hindi naman pala nag-practice. O, sama ko sa sa meeting. Hindi naman sumasama sa meeting. Meron kayo kilalang gano'n? Sige, sabihin mo sa katabi mo, kapatid. Sabihin mo, kapatid. Parang ikaw mo. Sige, palakpakan natin ng Panginoon. Glory to God. Next slide. Character is sacrifice for principle. Are you going to sacrifice your friendship? Kaya nga ang tanong, sinong kinakasama mo kapag wala ka sa community? Sino-sino mga taong sinasamahan? Do they have the same principle, just like your principle? Kasi kung yan may mga bisyo at yan ay sinasamahan mo, ganun ka rin. Because birds of the same feather are the same birds. English proverb yun, di ba? Tingala, birds of the same feather pack together. Eh, sa akin kasi, birds of the same feather are the same birds. Parang pareho kayo. Amen po ba? Do you? Kaya nga tanong, sinong kasama mo kapag wala ka sa bahay mo? At pangalawa, kaya nga, for principles, ito yung batas, susundin ko ito. Pero kung hindi ko nagagawa yan sa practical na buhay, then you do not have a character. Meron ka bang, meron ka bang ginagawa na hindi mo dapat gawin dahil wala namang nakatingin? Ano sabi ko sa inyo dati? Kung malakas lamang ang loob ng bawat isa na sabihin sa ibang tao ang mga salitang, kung alam mo lang ang iniisip ko't ginagawa ko, pandidirihan mo ako. Totoo yan. Kaya lang sinong magsasabi? Amen. Sige, sabihin mo sa katabi mo, kapatid. Nakakadiri ka pala. Sige, palagpagan natin ang Panginoon. Next slide. Character is integrity. The integrity of the upright guides them. But the unfaithful are destroyed and by their duplicity. Integrity means one. And the Hebrew term for integrity is holy. That is why pag sinabing holy one. Integral. Magkakasama. Kaya nga, one means integrity. Kanina binanggit natin yun. Ano isa? Integrated. Ha? Integrity, di ba? Ito naman, integrity. Ano yung kanina? To integrate. Okay. Next slide. Bakit dalawa? Yan. Integrity means you are one with yourself.
are one with yourself. You will never know who you are until you are introduced to yourself. Alam niyo marami sa atin, meron na sa amin nagawang kakaiba yan. Pero dahil ang iniisip niya, hindi ko kaya eh. Ilan dito ang tanggi ng tanggi sa ministry? Sino yung action ministry? Yung sinagdagaan ng tricycle? Si Bong? Oo. Kaya si Bong. Tingnan mo pag sumayaw yun dito. Sa mga LSS, di ba talaga? Kung titignan mo, parang hindi mo nang bagay sa kanya. Which means, ang tingin mo sa kanya, parang hindi naman niya kayang gawin niya. Yung nagagawa niya. Amen ko ba? Ilan dito ang dapat naging artista? Pero dahil sabi-sabi, yung bagay sa akin niya, ayoko na lang. That is what happened to Moses. Sabi sa kanya ni Lord, you are going to write the first 5 books of the Bible. You are going to lead my people from slavery to the promised land. Ano sabi ni Moses? Hindi ko kaya yan. Mahirap yan. Ano sabi ng Diyos kay Gideon? Si Gideon nagtatago po sa kuweba, natatakot. Sabi sa kanya ng Diyos sa pamagitan ng anghel, you, Gideon, is the best and the greatest warrior. Sabi ni Gideon, sino po sa unless you're being introduced to yourself, you will never do something different. Amen po ba? Kaya marami, nakagano lang, wala nang nagagawang impact na maliit. Kaya buko pa siguro may impact na. Parang ayaw mo pasayawin niya pag seminar. Bakit ka ito? Nakasmile ka yan, ha? Pag tinagal-tagal na sumasayaw, wala pa rin yung hindi. Diba? Nagawa niya ng mga bagay-bagay. Nag-bless naman siya ni Lord ang kanyang mga anak buhay. Meron ba? Ngayon, kung wala, possible na hindi naman sa inyo. Minsan kasi yung mga pangarap natin sa buhay, hindi naman nangyayari sa atin. But because we patiently wait, hindi naganap sa atin, pero naganap naman sa mga anak natin. Minsan sa ako, di ba? Nagiging fulfilled yung mga anak. Kahit ito, pangarap mo maging doktor, pero naging doktor ka. Yung anak mo, naging doktor. Sila yung naging doktor. Sila yung mga ganun ba? Amen po ba? Hindi na nangarap kayo na magkaroon ng sariling bahay. Pero hindi nangyari yun. Possible, yung mga anak ko palang naging dahilan para magkaroon ng sariling bahay at lupa. Something great. Amen po ba? At I'm sure meron ganyan. Bakit? Kasi yung katabi niya, hindi naman datong mahirap yan. At least, may pera niya ngayon. May pera, may utang. Diba? Something great. Nagagawa pa rin. And God wants us to be the great person in our own field.
papildero. Amen po ba? Kaya siguro kayo sinama, ang nalulungkot ako kasi kung may mga members, hindi nagtatagal sa community, hindi nagagawa yung ministry, hindi nagkakaroon ng chance para sa ministry, tapos aayaw, mag-resign, hindi na-attend, nag-visitan doon sa kasama. Amen po ba? Kaya yung natula, yan yung mga kinainisan siguro. Joke lang yun. Amen po ba? Hindi palagpagan natin ang Panginoon. Glory to God. Integrity is the foundation of trust. We say that we say what we said, we do what we said, and we act what we said. So that is integrity. Kaya nga ang Diyos, pag nagsalita, siya mismo hindi pwedeng kumontra sa kanyang salita. Kasi yung salita niya nagiging batas. Amen po ba? Kaya pag sinabi ng Diyos, talagang gagawin niya. Pag hindi niya ginawa yan, wala siyang integrity. Kaya na tinawag siyang holy. Because ano man ang sasabihin niya, ikilos niya at gagawin niya, that is one. Amen po ba? Kaya nga, yung ating sinasabing fatherhood, pilitin natin na kumita, magbigay sa asawa, bigyan ng pera yan, kahit tayo wala na. Sino rito sa mga asawang babae yung ganyan ng asawa? Yung, wala ka ng pera. Hayaan mo na, basta ikaw may pera, hindi bali ako, wala. Sino ganyan ng asawa mo? Wala pa rin. Babae na lang ang magtaas ng kamay. Sino yung asawa niyang lalaki ganyan? Nasa kamay. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, mag-abot-abot ka naman. Sige, palagpakan natin ang Panginoon. So, next, ano ba yung natin? Next slide. Our life is the weight of our words. Ang buhay natin, tandaan yan, ay nasusukat sa ano ang sinasabi natin. Amen po ba? Kaya nga, our words can only be protected by our character. So, ano mang sinasabi natin, mapapatotohanan yan sa pamagitan ng ating karakter. Kaya yung sinabi mo, hindi kita bibigyan ng sama ng loob. Totoo nangyari yan. Hindi kailanman sumama ang loob ng asawang babae. Mga babae, gagawin ko ang lahat. Sumaya ka lang. Huwag iba ganyan ng mga babae. Pinipilit na magpaganda. Pero huwag na lang ibalik yung dati kasi wala na yun eh. Kung anong itsura ng asawa niyo ngayon, yan na ang the best. Tandaan natin yan. Yung mga lalaki, yan ang itsura natin, yan ang already the best sa asawa na to. Yung itsura ni babae, yan ay the best na para sa mga lalaki. Huwag na natin ibalik yung dati, hindi natin matatandaan yun. Sa picture na lang. Kaya hindi natin pinag-iin yung sabi. Kung natin sabihin, oh, tinong itsura mo, oh. Asya ka pa sa bintana. Ngayon,
Hindi ka na Huwag na natin pansinin yun. Basta I believe, ako personally, naniniwala ako na kung ano ang itsura natin ngayon, that is already the best in us. Amen po ba? Yan ay yung pinakamaganda ngayon. Ngayon, kung pinatagdalaga, kung ano yung itsura yan, pinakamaganda noon yan. Kaya nga ang pangasawa mo yan eh. Kasi bakit? Kasi nadala ka ng ganda. Ngayon, maganda pa rin yan. Iba na nga lang ang kagandahan. Amen po ba? Yung kagandahan ng loob. Sige, palakpakan natin ang bawat isa. So, pag sinabing foundation, then, our life, yan. Character can only be tested by temptation. Kung ang faith is as strong as it receives temptation, ganon din ang character. Hindi ba ang faith na susubukan yan sa mga tukso? Gaano kalakas ang iyong pananampalataya? Kaya nga ganon din ang karakter. Masusubukan mo yan sa pamamagitan ng mga temptations na haharapin yan. Kaya nga ang demonyo napakagaling yan. Kung anong temptation niya noong unang panahon, hanggang ngayon hindi naman nagbabago. Bakit? Kasi ang tao hindi nadadala. Uso na yung adultery hanggang ngayon. At hindi nadadala ang tao. Ano ba yung tukso ng demonyo? Tatlong bagay. Bigyan mo yan ng power. Lalabas ang karakter niya. Bigyan mo yan ng pera. Di ba yan ang temptation ng demonyo? Lalabas ugali niya. At pangatlo, access to sex. Sigurado yan, lalabas yan ang ibang karakter na yan, masisira. Tatlong bagay. Amen po ba? Kuminsan pa inisip natin eh. Kaya siguro hindi ako binibigyan ng napakaraming pera. Kasi baka magbago ang galit ko. Pwede natin isipin yun eh. Amen po ba? Kaya pala, hindi ako na-promote, baka magkasala lang ako. So sabi ko nga eh, kung ang promotion hindi dumarating sa'yo, it's okay. Kasi lahat ng gusto natin, pag hindi para sa atin, hindi natin kailangan habulin. All we have to do is just to wait. Kung minsan yung tagal ng paghihintay, dumarating to sa punto na sa sobrang tagal, nawawalan ka na rin ng gana. Ibig sabihin, hindi na yung para sa'yo. Pero kung nandun pa rin yung sindi na gusto mo talagang mangyari, kahit gaano katagal, you will strive for it, pray for it, and strive for it. Amen po ba? Kasi ang kailangan lang talaga, the process of waiting, yun ang importante. That is what, yan tatlong yan, ang very powerful na yun. Tingnan yung itsura ng katabi. Alin kaya sa tatlong yan? Asin yan, huwag mo nang kaninta pangatlo, ha? Okay. Yung pangatlo, hindi na siguro applicable yan sa 80 anyos. No? Pero, power, money, o hindi ba? Marami sa atin yan. Nahihirapan ang umatin sa gawain. Bakit? Kasi kailangan intindihin ang mga bayarin. Kailangan
Amen po ba? At ganyan ngayon ang trending. Bakit naubos yung mga charismatic? At ang naiwan mga kagaya ng MA? Wala nang humawak eh. Wala nang finance management. Namatay na ng COVID. Ang natira, mga burlolo na kailangan maghanap buhay. Hindi maka-attend. Kailangan pagpunta sa trabaho. May pasok pa bukas. Yung mga ganang attitude. Now, where is the faith? Amen po ba? Sige, next slide. Character is as strong as the temptation we fell for. Kaya yung character magbabago lang kapag merong temptation. Amen po ba? Kaya doon tayo susubukin. Tandaan niyo, hindi baling may sakit tayo. Basta kahit pa paano, nakakainom ng maintenance. Ano pa? Basta't meron pang makakain. At ang Diyos naman, tandaan niyo, hindi nagkukulang. Amen po ba? Kaya nga ngayon, hindi na rin totoo na pag wala kang pera, hindi ka makapagpapagamot. Hindi totoo po yan. Marami pong mahihinga ng tulong. Amen? Maraming magbibigay ng tulong. Andyan ang mga tao, andyan ang mga gobyerno, nandyan ang barangay, nandyan ang mga health center. Ang daming pwedeng magtsatsaga ka lang. Amen po ba? Magtsatsaga lang. Magtsatsaga. So, next slide. So, tingnan natin itong sitwasyon na ito. Nung matukso si Eva, anong sabi ng demonyo sa kanya? Sabi kasi ni Eva, ay, bawal sa amin yan, kainin. Alam mo ba bakit bawal yan? Bakit ayaw pakain sa inyo? Kasi magiging Diyos kayo. That word, bumigay si Eva. Bakit? Because she was ignorant about herself. Hindi ba create siya the image and likeness of God? And she was ignorant. Ganon din si Adan. Sama-sama na. Kaya nga, ignorance will make you disbelieve yourself. Tayo, may katangian ng Diyos. Kaya natin paglabanan lahat yan. Ano man ang nangyayari sa buhay natin, kaya natin harapin yan. Amen po ba? Just don't destroy the character. Manatili pa rin sa atin ang image and likeness ni Lord. Amen po ba? Bakit umiinog ang ekonomiya noong unang panahon? Magandang ekonomiya. Kasi ang mga tao nagbibigayan. Ang mga tao concerned sa kapwa-tao. Anong ibig sabihin? Pag alam nilang nagkakadisgrasya ito, ayaw nilang gawin. Pag merong nabubuto, pag merong mga pagkain sobra, o kaya kahit meron nakikipag-share ang mga tao. Amen po ba? Ay, kwento ko mga araw-araw, ang nanay ko sabi sa akin, Bot, bigay ko nga itong pagkain bago luto natin, kaya bisita mo. Sabihin mo, pasensya na, kaunti lang niluto ko. Bigay mo na sa kanya to. Opo, ma. Pagdating ko rin aling sita, pinagbibigay ko ni mama.
Tikman niyo daw, pasensya na raw, kunti lang daw yan. Naku, yan ang nanay mo talaga, hindi talaga nakakalimutan. Sandali, hindi ko na ugasan to ha, sabi ko nila. Tikman niyo rin itong niluto kong ulam. Kaunti lang ha, hindi naman ito masyado marami, pero mabuti na makatikin yung nanay mo. Oh. Di ba ganyan noon? Ngayon, Hinday, dalhin mo na nga ito sa kapitbahay natin. 3 linggo na yan sa rep ko na kumakain. Sabi mo, initin na lang. Pag kumulo at dyan nila, hindi na pwede. At ang mga tao mahilig magbayad ng utang. Pag nagkautang yan, magbabayad. So the economy is moving. Pag may nanghiram, ibinabalik yung hiniram. Eh nakita niyo mga tao ngayon, lalo yung mga lalaki, hindi napapahiram ng tools yan. Bakit? Kasi nadadala eh. Amen po ba? Manghiram ng martilyo, tapos handle na lang babalik. Tapos pagsalita, nasa ang ulo nito? Eh kasi nung pinalo ko yan, napalakas yata, tumalsin, ang hindi ko na nakita. Ba't mo pinalitan? Eh, nag-aanap na ako ng martilyo, wala din ako magbili. Natural! Martilyo hindi kasama ang katawan talaga. Maso! Pwede isa lang, ulo lang. Amen po ba? May mga tao manghihirap pag sila hindi babalik. Eh, marina sila. Ha? Paano hindi? May mga tao dadalaki. Amen po ba? Nawawala yung karakter ng tao na maging makabagin, maging matulungin. The idea of love. Amen po ba? Naalala niyo sabi ko dati, meron kayong members ng community, sa ospital. If you consider that a family, remember, community is a family. Nakita niyo yung, ay, si sister na nasa ospital, ano ba nangyari? Sister, ano nangyari sa'yo? Tinex. Sumagot, may stroke ako. Ito mo ba? Naku. Ano sagot natin? Anong text natin? Get well soon. We will pray for you. Mabuti kung pray talaga. Hindi naman. Tinex lang. Kaya kadalasan yung mga text-text na yan, kung ano ng mga sinisend ng mga versikulo sa mga tao, sinishare na ganyan. Kaya malamang yung cellphone na darating sa namin, hindi yung may-ari. True. Kaya yung nangyari na yun, kaya naman lang yung, ay, sister, pakitext mo nga yung cellphone number ng Gcash. Magpapadala ako ng 50 pesos. Pambili ng losartan. O ilang araw yun? 3, di ba? At least makasave. Ngayon, nililitan ka, di 1 million, di kayo. Wala ka ng 1 million. Yun mo sinabi ni Lord na heal, pray for the sick. Nabanggit mo ba yun sa inyo? Wala sa Biblia yun. Pray for the sick. Meron doon sa James, sabi, ipatawag ang mga matatanda at i-anoint ang mga may sakit. At ipanalangin sila. Sige yun, ang mga matanda na iglesia. Sabi. Pero hindi sinabi sa mga apostol, pray for the sick. Hindi sinabi. Ang sabi ni Jesus, heal the sick. Heal the sick. Ano heal the sick? Ibinigyan mo na ng salamat, sister. Pinasyalan mo. Oy, kamusta ka na? Nangyari ba sa'yo? Ay, naku, salamat na pasyalan pa yun. Ay, salamat. Eh, siya nga pala, sister, meron kami, dumaan na kami sa cashier. Nagbigay kami ng 2,000 para mabawasan naman yung gastos mo.
Ay, salamat. O di, nahihil. Eh, hindi pa pa siya, no? Ano nangyari sa'yo? Kwento. Ay, talaga, ano, susunod, ingat ka na. Naku, bless ka ni Lord, dahil nakaligtas ka sa ganyan. Naku, praise the Lord. Oh, naku. Pwede kainin yung nandyan. Bawal sa'yo yan eh. Hindi ka na nga nagtigil na kain ka pa. Siyempre tatanggi ba yun? Amen po ba? Ito naabutan mo. Character. Amen po ba? 50 pesos, okay lang yan. It's okay basta meron ka. That is a sign of compassion, empathy. Salamat kung pag-pray mo, okay. Pero kadalasan, hindi naman natin talaga pinag-pray. We have to heal the sick. That is God. Sabi mo na lang, I want you to be healed in the name of Jesus. Yun na. Hindi yung hahanapan pa. Tingnan siya. Alam yan. Tahan natin. Alam. Kaptingin, pinatala. Isang oras talaga. We claim in the name of Jesus. Puro mga kapatok na tama. Tapos yung nasa laki na. Nag-usap-usap. Ano sa tingin mo? Sabi ko sa payat na, makapamamatay na. Tapos, kinabukasan namatay na. Sabi ni sister, meron ng prophecy. Ganun ba? Amen po ba? So, next slide. So expose our character. Be patient. Begin by patience. And that is the reality of life. Yung ating pagiging huwag masyadong magmadali, darating din. Kaya nga yung mga members ng community, bakit nawawala? Kasi wala answer prayer. Nababagot? At ano ba sinasabi? Puro gastos naman din. Gastos na lang, lalo na pag FA, pinagputan na kami. Marami, gastos ka yan. Amen po ba? Oh, may na naman ha. Sabihin mo yung sasakyan, sira. Amen po ba? O nasira na, hindi niya na... Kasi yung ganito, sige, hawakan ng kamay ng katabi, sabihin sa katabi mo, kapatid, mayos-ayos ka naman. Salamat po. Magandang gabi sa inyo. Hindi na gusto lang ba tayo? Ang mensahe ngayong gabi. We lift our voices, we lift our hands, we lift our hands unto you. We are the
song that will be done on earth as it is in heaven. Hear us today, O Lord, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory To the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Father, Son, and Holy Spirit. Amen. God is good all the time. God is good. Praise the Lord. Palakpakan natin si Lord sa katagumpayan ng ating activity ngayong gabi, no? Pasalamatan po natin si Brother Bot Barbero sa nakakabagdag, ano yan? Oo, no, masyadong nakakaano po. Sana talagang ma-feel natin yung mga na-share niya, no? Talagang na-feel ng mga, especially katulad na yung mga senior citizen. Kasi naranasan namin yung mga yan at nararanasan. Maraming salamat po. Nawa ay ito ay mabaong pa rin namin, lalo na po yung mga kabataan na susunod na sa amin. So maraming salamat po. So, yun po. Maraming salamat po ulit sa bawat isa na nag-attend kahit talaga may ulan, naandito tayo. So, palakpakan po ulit natin ang Panginoon. So, salamat po ulit sa sponsoring ngayong gabi. Kahit wala si Sister Susan at si Brad Al, may mga ka-group na naandito. So, maraming salamat po sa inyo na nag-attend. So patuloy na natin ipanalangin si Sister Susan sa kanyang patuloy na paggaling, no? Sa kanyang knee surgery, no? Yun po. So, ang ating mga announcement, yun po, ang ating Paris Bakas program, patuloy po nating pinaalala sa bawat isa, no? So, sana po, kung hindi makapag-share po, maiabot sa amin ni Sister Tess, pwede po sa Paris office, no? And then, yung pong Paris Fiesta activity, Sister Jenny ang mag-explain ng mga programs na gagawin po natin na kasali po tayo, especially dun sa Cultural Festival. So, bagitin ko lang din po, sa September 4 kasi po, yung relic ni St. Francis of Assisi. So, sana po maka-attend tayo. Friday po yun after Holy Hour, may formation talk. So, siguro po ang detalye next Tuesday ulit natin i-announce, no? So, yun po. Next week po, ang sponsor ang St. Paul sa pangunguna ni Brad Erwin as Sister Rod. So yung Paris guest activities po, i-share po ni Sister Jenny. Please, thank you. Details po. Ayun, good evening po. So last week nabanggit ko naman po, no, isa sa parish activity natin para sa parish fest ay magkakaroon na tayo na kick-off parade. So, tayo po, sa BOG kasama natin ang Family and Life. Ang naka-assign po sa ating festival is Mascara Festival. So, 2016, no, kasama ang mga BOG youth. So, sila yung magiging magkasama dito sa festival. And then, yung naman po ng parish, member din kasi sila ng BOG pero mag-separate lang sila. So, sinulong festival naman po sa kanila. Yun po. So, ito po ay mangyayari sa August 29 at 2:30 p.m. po dito sa
harapan ng parish. And then magpaparade lang po tayo. Malapit lang po ang ikutan. And then yung ating last is sa Bungad Barangay Court. And then magkakaroon lang din po ng short presentation. So siguro by next week pwede tayo mag-practice. Doon po, no? And then dental outreach po. Ang venue naman po ay dito, September 12 naman po siya. So kung gusto niyo po magpabunot, may dental mission po tayo, pwede po kayo magpalista kay Ate Carol sa parish office. So alas 8 po ito ng umaga hanggang alas 7, no? Hanggang alas 2 ng hapon. So pre-registration po kay Ate Carol o kay Ate Beth po. And then magkakaroon ng isa pa po sa September 13, magkakaroon ng fiesta mass. So, si Bishop po ay pupunta nito ng 11 o'clock po ang kanyang mass. So, baka may gusto po sumali magkarakol. So, BOG po ang naka-assign sa karakol. Yung mag-welcome din po kay Bishop. So, palista lang po kayo kay Ate May. Kung sino gusto sumali sa karakol. Ayan po. Mag-welcome kay Bishop. So that's 11 o'clock po. Tapos sa hapon din po ng September 13, after 5 o'clock mass, magkakaroon din po ng procession. And then, meron po tayong raffle ticket. So September 14 naman po ang draw niya. So magkakaroon po ng misa ng bayan. So that is 6 o'clock in the afternoon po ang masa. Parang yung pinaka-fiesta kasi natin September 14. So 6 o'clock po ang mass. Right after the mass po, yung raffle na po ng tickets natin. So, yun po. Kung sino pa po ang bayad na, pwede na po magsabi kay Tita Johnny. And then, yung bakas po natin, kung sino po yung mga hindi pa po nakakapagbigay, alam po. Reminder lang po. And then, sa bazaar, sino po ang mag-bazaar? Sabi lang po, so 3 weeks po siya, starting August 29, September 3, tama ba? 4, 5, September 6 and September 13. Mula po alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. So dyan po siya sa harap. Magpo-provide po ng tent at tables and chair ang parish. So, 500 pesos po per day ang bayad. So, sino po ang interesado, halimbawa, pwede po kayong group, no? Gusto nyo magtinda, hati-hati po kayo sa 500. So, may isa po kayong stall. Naka-tent at isang table po yan. So, kung gusto nyo po, approach nyo lang po kay Ate Carol din. Or kung sino man po sa amin, kung gusto nyo po para mapalista namin kayo, just let us know po. And then, Mr. Jenny, ano mo yun? ayun. Ito pa po. Kung sino man po sa atin ang gusto mag-join sa kick-off mass, so, mas karala po yung ating order eh. Mina-order naman po sa Shopee eh. Gusto niyo pong sumama. Tapos, kailangan po rin po kasi na kung ilan yung sasama. Ano po? Kailangan po namin ng count para dun sa mga sasama sa procession during that time, during that day. Ayun po. Okay, go. Ano ko lang, naman ang kasi baka kasi malito sila. Kasi di ba lahat naman tayo BOD. Kaya lang, based kasi dun sa napag-usapan, para naman may representative din kasi ang parish. So yun nga, so lahat ng youth, kahit po na nasa BOD ang youth, pero taga dito po sa Bungad, tama po ba? Taga dito sa Bungad, including their parents, mabibilang po sila sa parish youth. Doon po yung grupo nila na kasama nila sa kick-off parade. So, ang mga nandito lang po is yung mga member po ng BOD na may mga anak po, especially po yung outside Bungad, yung mga taga-Bagobantay, tulad po sa amin, taga-Novaliches, yung mga outside Bungad po, yun po yung sa BOG group naman po. Kasama po yung mga youth. Yun po. So, tama ba ang bilang? Yes, tama po. Ang bilang po maximum kasi is 30, tama? At least 30. At least, Maximum na siya. maximum daw. So, maximum po kasi Kaya 20 to 30. So, kahit mag below 30, basta maximum hanggang 30. Oo. So, yung mga gusto pong sumali doon, din nga po. So, pure black lang tayo. Black shirt, black pants,
o either jeans or bahala po kayo sa buhay nyo, slacks. Basta black sa taas, black sa baba. And then bibili na lang po tayo ng mga colorful na mascara. Search nyo na lang po yung Bacolod na festival nila po, Mascara Festival. Bacolod din Iloilo ata yan. Yun yung festival nila. Mascara. So may mga feather kinumber 2, makulay. So hindi naman po necessary na dapat para-parehas tayo kasi magkakaiba, mas maganda, mas colorful po. So, Yan, tama. Thank you. so yun po, yun lang. Ayun, thank you. Tapos yung mga kasama din naman ng parish youth, yung mga taga-bungad na youth, yung mga sakristan. So, marami din naman doon. Ang kawal na kasama is Rubina. So, lahat ng nakatira sa Rubina, kasama nyo ang parish youth at mga sakristan. Upper service. So, yun lang po. Thank you. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Let there be love.